Okay, good morning. Ah, Video para sa dagdag kaalaman. So, ngayon ay umaga ng Friday at kahapon nagkaroon ng downtrend ang gold. So, clearly we can see yan yung area na kung saan ay itinakbo niya mula nung umaga hanggang sa natapos na yung araw ng Thursday. Ngayon, anong gagawin natin ngayong Friday? So, if we are going to analyze the trend from the downtrend perspective, nasa 5 minutes time frame ako ngayon. So, umalis na siya sa downtrend. Kaya clearly, number one, alam na natin na ang ating bias for the meantime is uptrend. Tapos dito naman, when it comes to structure, meron tayo dito na continuation ng downtrend. Tapos nagkaroon ng internal trend. Tapos makikita nyo, magkakaroon tayo ng break of structure or change of character. Mula downtrend, makakakita tayo ng ayan. So, mabe-break niya itong structure. Ayan. So, we will be having a change of character. And then, mag-BBOS na siya or break of structure. Ayun. So, ito na yung break of structure niya. Because of this one. So, kung mapapansin nyo, bakit siya tinawag na break of structure? So, ang break of structure ay continuous ng trend na yung previous leg mo, resistance leg, is mabobroken na. So, kung ito yung resistance mo, magkakaroon ka na ng broken resistance. So, that is called BOS or break of structure. Pag naman change of character, yung uptrend mo, so meron ka dyan support na tumatakbo, magkakaroon ng, ayan, magiging downtrend ka na or papasok ka na sa tinatawag na leg A ng downtrend. So, that is change of character or choke naman ang tawag. Okay? So, gagawin natin ngayon, dahil alam na natin ba ito, so, syempre makikita nyo, masyadong malaki yung candle for the confirmation ng ating strategy. So, pag ganyan, ano ba ang ginagawa? Sobrang layo. Kasi, we want a decent layo lang sa moving average kapag tayo nag-execute. Baka hindi ito na-take ng iba. Tinuturo ko to sa mga VIP class natin. So, ang gagawin natin, pag ganyan, guys, ang gagawin nyo lang is, kunin nyo lang yung previous resistance na na-break. Tapos, lagyan nyo na rin syempre itong support natin ngayon. Kunin nyo yung low kahapon. Yan. Ito yung kahapon. So, pag ganyan na nag-break, tapos confirm na uptrend, na malinaw na lahat, structure, uptrend, ang ating trend line, uptrend. So, kailangan na lang natin is go signal kailan tayo papasok. So, pag ganito, dalawa yung scenario. Since we're looking to buy, so lagi tayong may mga options na magbabay tayo pabalik doon sa resistance kung saan siya nag-break. Magbabay tayo, of course, doon sa pinakamura na galing siya, which is the previous low. Yung pangalawa, or magbabay tayo sa retracement. So, ang retracement, para malaman nyo kung paano mo matatansya, pwede kang gumamit ng insert, object, Fibonacci, para makuha mo. Ilagay mo lang sa pinakamababa, papunta sa taas. So, magkakaroon ka ng 50 level, 61.8, 100. At ako nga, turo ko din sa inyo, dito ako sa gitna ng 61 at 100 kumukuha. So, that will be my buy limit order. Yun yung pangatlong option. And lastly, syempre, pinaka-risky, kunin mo yung breakout ng susunod na structure. So, halimbawa, nagkaroon dito ng ganito, ng tawag dito, pullback or correction, somewhere here, ganyan. So, halimbawa, di ka nakakuha dun sa 61.8, hindi ka nakakuha doon sa
sa kung saan man mo ini-expect. So, lagi ka lang mag-aantay ng resistance break sa loob nitong mga to or ngayon, nandito ka nakatingin. Ayan. Okay? Tapos, pagka nag-break ng resistance, basta 70 below, yun, pwede mo pa yung i-try. Pero kung 75 na onwards, ako, kahit break ang resistance, pinapaubaya ko na yun sa iba. So, hindi na ako nagbabay doon. Hinihintay ko na lang siyang pullback. Okay? So, sa halip na habulin ko yung breakout dito. So, yun. Ganun ang paraan ng pag-entry. Gaya ngayon, 5 minutes. So, ang gagawin ko, kukunin ko yung tinatawag na previous low. So, ito yung previous low ko. Yan. So, maglalagay na ako dyan ng pending order ko na buy limit. So, ang limit ko dyan ay lot size ko yung 1.15, 115 K. Tapos, 42, 23.61. May 200 points lang na allowance. Then, yun na. May buy limit na tayo. Sa stop loss naman, syempre, lagyan mo lang ng initial stop loss at least 1% ng iyong equity. So, para makuha mo yon, gawin mo lang 42.1361 para may default na 1,000. Tapos, check mo dito kung pasok. Ayan. Tsaka mo na lang hilahin. So, 1,115. Ayan. Pwede na yan. 127. So, that would be my stop loss. And of course, ang target ko naman, so, hindi ko pe-perfectin yung pinakabuong ito. So, kukunin ko lang yung kalahati. Okay? So, half niyan. So, that would be 42.47. Pwede na yon. 42.47. Then, enter. So, yan na. Yan na yung buy limit ko. Okay? Ngayon, ano naman yung susunod na options pa? So, pwede ka pang bumaba sa 1 minute at maghanap ka ng mga buying area sa 1 minute. Ayan. So, sa 1 minute, meron tayo dito mga support area. Hanapin nyo kung saan nag-flip yung moving average. Pwede yon, isang way para mabilis nyo makita. So, this one. Ito. So, makikita ninyo, meron tayo ditong flip ng moving average or crossover ang tawag dyan sa normal term. Then, kunin nyo to as support. Yan. Tapos, lagyan nyo na lang ng ibang kulay para hindi kayo malito na yun yung pang 1 minute nyo na order. Okay? Yan. So, lagyan natin ito ng, let's say, yan, brown. Yan yung order mo sa buy limit mo ng 1 minute. Tapos, meron ka pang isa pa. Ito yung tinatawag na first attempt mo. Ito. This one. Kung saan nagko-compress na naman yung moving average. Ibig sabihin, nag-consolidate ang price. Pwede mo rin yan i-consider. So, ito yung first entry mo. So, dahil magte-trade ka ng isang fix sa long term, tapos meron kang yung ngayon, so, ang gusto mo mangyari dahil trend ay buying, ang structure ay buying, i-avoid mo mag-sell. Hanap ka ng buy. So, ito yung mga buying mo ngayon. So, meron ka ngayon 42, 41. So, first attempt mo, pwede mo muna liitan ng percentage mo sa first attempt mo. So, gamit ka lang ng kalahati ng lot size. Kung 1.15 yon, o di gamit ka ng 0.50. Tapos, ganun ulit. I-buy limit mo lang. Tapos, kunin mo na yung 4239.08, may allowance. Tapos, ilagay mo na yung order mo. Ayun. Tapos, ganun ulit. I-edit mo, lagyan mo ng stop loss. Para hindi ka mahirapan, lagyan mo yan ng 1,000 points by default. Then, i-check mo itong stop loss mo kung ito ay pasok sa 50.50%. Ayun, kalahati lang ng 1,100. So, yan, mga 550. 1,1. Wala kasing eksakto no, na lot size. Hindi pwede kasi may butal-butal si lot size. So, pwede na yan. 550, 1,100. Okay na yan.
So, 1% na to ngayon, itong trade na to. Okay? So, ganun ulit. Kukunin mo ulit yung trade, pero since ito ay para maging maganda yung risk reward mo, so sukatin mo to, yan, pwede ka mag-exit sa kalahati ulit. Or gusto mo naman isang buo, kung ganun kang katiwala sa movement ni gold. Pero ako usually, okay na yung kalahati. No? So, again, 42.51.86, ilalagay ko na yan dyan. 42.51.86. So, meron na akong isang attempt. At dun sa last, sa 1 minute time frame, ito na yon 42.31. So, 42.29, pero this time, mas malaki na yung lot size. Yung normal mo na ulit na 1%. So, sa price ay magkakaroon ka ng 42.29.35. Ibay mo na yon. Yun. Tapos, i-edit mo yung stop loss. Gawin mo ulit by default 1,000 points. Para makuha mo lang ng mabilis. Tapos tingnan mo. Ayun. So, back to 1% na yung iyong risk. Okay? So, that would be, ingat ka lang, baka mag-redundant dun sa long term mo. So, alos parehas yan pala ng kakalagyan, no? Pag malapit na yung sa sinetap mo sa higher time frame, pwede mong isa na lang. Diba? Pero, pwede pa rin naman kayong dalawa kasi syempre iba yung TP nung sa higher time frame, iba yung TP sa 1 minute. Okay? So, yun, lagay nyo na dyan. Then, syempre, ang target mo dyan, mas malaki. Dahil dito ka manggagaling, kukunin mo yon. So, pwede lumabas ka dito sa kalahati, 42.41. So, dun ka naman i-exit sa 42.41. Okay. So, ayan, makikita nyo, tatlong order, tatlong TP, isang fixed na 1%, isang 0.5% at isang 1%. Then, iwan mo na siya. Kaya mo na magtrabaho siya sa'yo sa maghapon. So, with that, God bless guys and thank you for watching.